Aha. Oh guys. Kumusta po kayo dyan guys? Dito nagbablog-vlogger po kami. Ngayon, meron tayong installation. Pakita mo installation natin pre. Yan. So ngayon, nakalagay na kami ng mga LEDs. Mga pixel strip. Nalagay na. So ngayon, yung next na gagawin natin is screen naman. Pero bago yon, habang nag-install yung mga kapatid natin doon ng frame. Yan, pakita mo yung frame pre. Yan. Yan. Yung frame na yan, oh. Tayo naman dito, nag-i-install naman ng sending card dito sa processor. So ngayon, alam ko, marami nang marunong nito, mga expert nating mga kapatid sa technician, audiovisual. Pero yung hindi pa nakakalaw at gusto matuto, gusto po namin i-share kung ano yung meron kami. So ngayon, meron tayong video processor, nabuksan na. Kasi wala naman talagang planong mag-vlog eh. So ngayon, ito, binuksan na natin. So ngayon, pagkabukas nyo, meron naman kayong binili sending card. Kasi yung binibiling processor, wala pa yung sending card. Nakikita nyo sa likod. Wala pa yung Cat6 dito. So ngayon, pagbukas mo, mahanapin mo yung power niya. Dalawa yung power nun. Kasi pwede kang dalawa yung sending card ilagay mo. Pag dalawa na yung sending card mo, meron ka ng available na 4 na Cat6. So ngayon, nabuksan mo na. Ingatan mo. Tatanggalin mo yung screw. Meron naman yung processor. Kailangan mo din to spacer. Libre lang to sa sa pagbili mo ng processor. Pag bumili kayo sa amin. So ngayon, first natin lalagay isang sending card. Pakita mo pre dito pre. Ay hindi pa pala, wait lang. Ano yung title? Buksan muna natin yung likod kasi sarado pa oh. Sarado pa yung likod oh. So ngayon, buksan natin. So ito, hindi na natin magagamit. Set aside mo na. Oh. So guys, continue pa tayo. So ngayon, guys, continue tayo. Ngayon, binuksan na natin dito. No, bukas na siya. Diyan kasi papasok Cat6 natin. Galing sa receiving card. Madili lang tutorial po to. Ano? So ito. Ngayon, pagkakuha mo dito sa box na to, sending card, tatanggalin mo naman to, itong plate niya. So, kailangan natin ng long nose, my friend. My friend, give me flies little. Long nose. Ito to. Okay. Ngayon, pagkatanggal nyo na ito, hindi na natin gagamitin to. Ito na yung gagamitin lang natin. So ngayon, papasok mo na ngayon dito siya sa baba, pinakauna siya. Yan. Nuha block. Okay. Okay, hard? No problem. Ngayon, dyan na, nakalagay na. Oh. Ano na siya, nakalagay na yung isa. So, kailangan pa natin ng isang sending card. Papa tayo ng isang sending card. Ito. So, ngayon, ito. Gawin natin. Kukunin din natin ito.
Ganun din ang gagawin. Tatanggalin mo itong frame niya kasi hindi na natin magagamit. So, bago mo ito ilagay, kukunin mo yung dalawang spacer. Sensya na guys, medyo maingay ha. Dito yung spacer. Para ilagay mo siya dito. Diyan. Para yung paglagay mo ng pangalawang sending card, hindi sila magkadikit. Meron siyang space. Lalagyan mo yung isa. Ngayon, lalagyan mo ng ganyan yung may itsura niya guys, oh. Oh, dalawa na siya. Tsaka lalagyan mo na lang ng screw dito sa taas. Pero, bago mo i-screw pala yun, kailangan mo din muna, huwag mo kalimutan, lagyan mo ng power. Ang power, oh. Lagyan mo siya dito. Yan. Dito may lalagay guys, 5 volts. Bro. Gap. Ha? Gap. What gap? Yun guys, tapos na tayo. Nalagyan na ng dalawang power. Okay, meron na tayong available na 4 na Cat6 para sa screen. So ngayon, yung gagawin nyo naman dito, yung DBI nyo. Magdi-DBI out kayo. Kukuha kayo ng DBI cable. So, yan. Kasi, i-connect nyo yung signal niya. Signal sa RAM processor dito sa output. One dito. One dyan. Minute. Lagyan niyo sana ng connector. Para magiging makakalak ka dyan. Saksak mo yan. Yan. Mako-connect siya. Malalak siya ng maganda. Diba? Yung signal, kukunin mo siya dito. Tawag ditong cable na to, DBI cable. DBI to DBI. Kukunin mo yung signal from processor. Papasok ngayon siya sa sending card.
yung sending card naman, magsisignal yung Cat6 papuntang receiving card. Yung pinaka-laptop mo, papasok dito sa processor, HDMI, or ano yung ano, or VGA. Marami namang available dito eh. No? DVI din, HDMI, or VGA. Diyan may papasok. Pwede ka rin mag-play ng USB lang. So, bali, dalawang DVI siya kasi dalawang sending card yung gagamitin natin. Ayan. Nice and easy. Okay. Tapos na siya. Itong cable naman, USB siya para makonfigure mo yung sending card. Meron na din ako nito, so another extra na naman to. Kasi pag bili mo to, free naman siya sa sending card. So, yun. Tago mo na lang yung ibang ano, box. Sending card pala natin guys is Novastar yung ginagamit namin. Novastar. Yun. Ngayon, tatakpan ko na siya. Tapos na tayo sa loob. Siguraduhin lang, dalawang power nakalagay. O, okay na yan. Para may power siya. Ngayon, pasok na natin to. Yan. Kuha tayo ng screw. Dito pala yung yan. Tapos na tayo guys. Ready na yan sa configuration after ng installation ng screen. Processor block. Ilalagay ko na siya dito. Ay, para sumakto pa na siya, tanggalin ko yung screw. Yung niya guys, kasi sa kailangan na eh. So, ngayon, yan. Kasi nag-create siya ng space. Pero kung minsan, kung hindi kayo nagra-rack, kailangan nyo yun. Ngayon, dito na tayo. Dalawa yung kailangan natin nito. So ngayon, tapos na to, another isa na naman. So, yun. Sana may natutunan po kayo. Update tayo mamaya para sa mga another na pwede namin i-share. Sino man yung mga gustong itanong dyan, comment lang. Kung ano pa sasagutin namin, kung yung gusto nyong katanungan na gusto nyong malaman, sisikapin namin na may share kung meron kaming mga kaya may share sa inyo. So, yun guys. Thank you sa panonood. Thank you.